So before I start, I would like to introduce myself. I am Novami Rivera from BIS-IT 2A. Then the purpose of this video is I will show you how to create a design by using the Windows Form app and Visual Basic Studio. So as shown in the image, this is the sample output we need to recreate using the Windows Form app and Visual Basic Studio. So first, we need to create a project. As shown in the image, this is the sample output we need to recreate using the Windows Form app and Visual Basic Studio. So first, as atong i-open si Visual Basic Studio. After na ma-open na to si Visual Basic Studio, ang first na tong buhaton na mag-create ta og new project. Imo ni siyang i-click. Then after na to i-click si create a new project, sa diri na part kay ato pangitaon si Windows Form app. Pwede ra nimo siyang i-search si Windows Form app kay na siya logo na VB, which is Visual Basic. So this one, click na to siya, then click next. So in this side kaning si project name kanang, it's up to you if ganahan ba ka na butangan siya og new name, but for me I will leave it as it is. Dili na nako siya i-rename. So after nimo green name or dili ba nimo i-rename, just click next. Then after, click create. So magulat ra ka og kanang pila ka seconds kay galuding pa ang atoang project. Once na mahuman na og loading ang page, kay mao ni ang makita ninyo sa inyong screen. This one. So ikaw man ani kay ato pangitaon si toolbox, but since si toolbox kay wala man ni dili man siya visible diri sa ato ang kuan sa atong project, kay atong buhaton kay ato rang i-click si Control Alt X. Control Alt X. Tarangi Control Alt X para mo visible si toolbox. So si toolbox day kay nani siya mga daghan siyang mga tools na magamit nimo na mag-create og mga design. Pero sa kanina video ang ako ang i-introduce ra ay ang mga basic ra na tools na atong kinahanglan sa pag-create sa katong sample output nato. First natong pangitaon kay si level. But since na si toolbox kay naka-organize naman siya alphabetically, so it's easy for us na pangitaon sila. So agto ta na letter L. This one. Imo ra ni siyang i-click dayon, click ka dire sa kaning white screen or kaning form. Click na to siya. Kama to click kaya to siyang i-drag. After na to i-drag kay it's up to you if mobalik ba ka ni toolbox para i-click si label, or pwede rin mo siya i-click, then right click, then copy. After nimo i-copy, kaya ato siyang i-paste. So copy and paste rata. So ato sa iPhone kung pila ka book label ang kinahanglan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sa left side kay magkinahanglan ta og 7 ka label. Paste, drag, paste, drag, paste, drag, paste, drag, copy and paste rata. So sa atong sample output, ang nakabutang sa level, instead na level 1, ang nakabutang diri kay salary ID. So unsa man nato siya pag-ilis sa level 1 into salary ID. First, atong i-click si level 1, then right click. Ikaw man nimo right click, pangitaon nimo si properties. Nigkapangitan nimo si ika
click nimo ni properties, under sa appearance na section natay makita na text. So atong i-click si text, then ang kilid na level 1 kay atong ilisan og salary ID, then enter. Same pod sa uban na level. So ang sunod kay si employee ID, right click, properties, then change tani under sa appearance na under sa appearance section kay nagyapon si text, then enter. So pwede ra pod na dili na to siya nika-click na to sa lain na level, kay pwede ra pod na dili na to siya i-right click then atong i-click sa properties. Guys, as can you see, inika-click na to ni level kay moderitso na siya dere, mo pop up na siya dere sa kilid. So ang sunod ni employee ID kay employee name, employee name, then enter. Next is si payment mode. Next is account number. Then si bank. Last is si basic salary. So after na ma-create na nato ang level, sa left side is ato pangitaon ang text box. So si text box dera maka-input si user sa information na needed sa ato ang form. So balik ta ni toolbox or Control Alt X, then ato pangitaon si text box. Text box, click, dayon click po dere. Kaman ato ra siya i-drag padulong ni salary ID. So same sa gibuhat nato sa label, ato ra po siya i-copy and paste. Copy, paste na to siya. So sa off cam kaya ko nang gibutang ang level og ang text box sa right side, which ang naa silang bonus, other salary o education level. After na ato ni silang ma-complete ang level og ang text box na pareha sa sample output, this one, ang sunod na to na buhaton kay pangitaon ay magbutang na taog button. Pero before ko mabutang button, kana ako i-explain something. So sa pag-design ay duha ka kalahian, si text ug si name. So kung mingon ta og text, mo ni siya ang kanang mo display sa screen na kailangan nato, like example kani si salary ID, mo ni ang ato ang text. But si name, mo ni siya ang kanang atong variable na atong i-call, inika-create na to sa code. So inikhuman na ni kay mag-create man ta og code. So sa pag-ilis ni name, kay under siya sa design. Under sa design, then makita na to si name. Under ni design, this one, makita na to si name. So kani si name, as what I've said earlier, na mo ni siya ang ato ang variable. It's up to you if you want to rename the name, imuhang bang i-rename ang imuhang variable. Pero sa ako kay ako ra ni siya i-remain na in ani level 1, kay for me it's easy for me to call if magbutang ra ko level 1, level 2, level 3 and so on and so forth. Compare sa ako pa siyang i-rename kay poor kay ko memory, so dali ra kay nako makalimtan.
Pero it's up to you ra if ganahan ka na i-rename ni mo siya or dili. I forgot to mention si properties menu di ay kay mao din ni siya ang kanang diri nimo makita ang mga various na options na imong kailangan para mo customize sa ato ang label, text box, and uban pa na mga kailangan nimo na nasa toolbox. So si properties kay mo ni siya ang kanang ato ang kanang editor. So nadiri na mga colors, fonts, o unsan pa na mga kailangan nimo na para kailangan nimo sa imuhang design. Since humana mata og butang ni button, ang last na natong ibutang sa atong design kay si table. This one, kaning table. So balik ta ni toolbox, ato pingitaon si data grid view. Ato siyang i-click, atong i-click si toolbox, then ato siyang i-drag here. Kama na to drag is na mo gawas na data grid view task sa diri na side. Then atong i-click si add column. Dayon, as what I've said, si name mo ni siya ang nag-serve as a variable na to. It's up to you if ganahan ka na imo siyang i-rename or unique ang imuhang variable. But in my case, ako ra ni siya i-remain og column kay mas dali na ko siya ma-call and mas dali na ko siya na ma-remember. So ang atong edit ay kaniran si header text. So ang first is ID. Then click add. The command sunod kay si employee ID. So sa pagbuhat sa column mag-need ta og 13 kabok since namtay 13 kabok na level. So next is si employee ID. ID. So emp ID, then add. The next is si emp name. Si employee name. Next, si column 4 kay si pay mode. So, after ani, kay ato ra siyang i-enter. And done. Naanatay table sa ato ang column. So, after ani is at magbuhat na ta og code para ang kani atong design kay mo function ni siya. After we done creating the design, ang sunod na next step na ato ang buhaton is ang pag-create sa code. Para mag-create og code para mo function ni nga ato ang gibuhat ni design. So sa pag-create og code, need ba nato na mag-create og line og file? Mag-create pa ba ta og line na project? So the answer is no. Sa isa ka project na natay duha ka file. Ang isa ka file mo ni siya ang form 1 which is mao ni ang ato ang design. Ang isa ka form kay mao ni siya ang ato ang code. So sa pagbuhat sa code, atong i-click si kanina form. Kanitanan ako siya gi-click. Di ko man nato click ani niya is ato siyang i-double click. So ato ni siyang i-double click para ma-trigger ni siya, then ay mo gawas na code. Double click na to siya. This one. So ang purpose day aning private sub form 1 load. Kaning form 1 mo ni ang ato ang name sa ato ang sa ato ang form sa design. This one, form 1. Then day kanang kanang ini ka double click na to kay mo nana siya code mo gawas. So sa kanay siya kay ni ka double click na to sa ato ang gihimo na design, mapa form man, mapa label man, text box or ang button or ang data grid view, kay once na kanang i-double click nimo siya ma-trigger siya. So kung ma-trigger siya kay nay mo gawas na nay given na code na mo gawas which is sample in ani. So ang atong buhaton na lang is magpuno na lang ta sa uban na code para mo function siya. Next na atong i-trigger kay si search button. So ang gamit din ni search day kay if si user na siya pangitaon, like for example
iyang pangitaw niya salary ID. Then click niya sa search kay mo pop up ra dayon ang kanang kwan like mo pop up din ang found, then ang kanang kwan niya ang name sa text dayon ang kwan ang kanang ang kwan pod ang ihang gi-input pod like ni sa salary ID ni kwan siya iya gi-search ang salary ID niya. Ang ID niya is 234. Then pag click niya sa search mo pop up doon na message na found salary ID 234. Kay nagamit ko og kanang mga loop dali. So if si user kay kwan kanang na siya pangitaon na siya i-search na wala sa iyang gi-input na information na mo pop up na record not found. So next na i-trigger na to og click kay si update. So si update, ang purpose ni update di ay kay if si user kay na siya nakalimtan na input sa nakalimot siya og butang og kanang kwan nakalimot siya og butang sa isa ka kanang information kay pwede ra niyang i-update. So nagamit ra ko og kwan dere kanang looping. Then if ma-update na siya na mo pop up na message na data updated successfully. So para ma-update na to siya kay mo selekta og grow kung asa na to siya i-update. Then next and last button na to kay si delete. So ato siyang i-trigger, i-double click na to siya. So ang purpose ni delete di ay kay if si user ganahan siya i-delete ang iyahang kwan ang iyang information sa ato ang data grid view kay iyarang i-click mo select ka siya grow then ato siyang i-delete. Then last is akong gibutang sa kinalasan si total salary. So ato siyang i-click dayon i-double click atong i-trigger. So mo ni siya nigawa si calculate salary. So ang pamagi day sa pag-calculate sa atuang salary kay ang basic salary ato siyang i-plus sa bonus. Dayon si bonus atong i-plus sa other salary. Dayon ang total na nila kay atong i-minus ni education allowance, ni house rent og medical. Then ikaw man atong minus mao na ang iyang total na salary. So after na to buhat og code kay ato na siyang i-run if successful ba nga to ang pag-create og mugana ba or mo function ba atong gibuhat na design. So click this one. So mo ni siyang mo pop up. Then let's try salary ID 1 2 3 4 5. Employee ID is 6 7 8 9 10. Employee name is Kirk. Payment mode is bank. Account number 0987654321. And bank is Fideo. Basic salary niya is 10,000. Then ang bonus niya is 2,000. Other salary niya is 3,000. Dayon ato siyang maong na 50,000 kay agi plus na to silang tulo. So ikaw man na ni dili pa ni mao ang iyang total salary kay since napaman ta education allowance, house rent ug medical. So education allow niya is buta to 3,000. Then si house rent is 2,000. Si medical is 5,000.
So ganong 5,000 na lang gani ang ihang total salary kay si basic salary, bonus og sa salary atong gi-plus. Then ang ilahang equal kay atong gi-minus ni education allowance, house rent og medical. Maong nang nigawas kay 5,000. So after og kanang input ni user sa information sa form kay i-click niya ang insert. Then after nag-insert kay na makamutang na message na data inserted successfully. So kani siya mo ni ang purpose sa kanang mo ni ang purpose sa kaning add new row. Then after na is then ang next na button na atong ipaganahon kay si search. So mo pop-up sa record not found since wala man tay gipangita. So karon pangita na to si employee name Kirk. Ganong record not found siya. As can you see, sa ato ang data grid view, ang imp name niya nag-start with capital letter K. So, if ang user i-input niya diri kay dili same sa iyahang gi-input diri sa ato ang sa ato ang data grid view, mo record not found siya. Itong balikon. Atong i-capital letter C, K, Kirk, search. Ikaw man atong search, then na mo gawas na found employee name Kirk. Dayon, ang next na ato ang buhaton kay ang update. If si user nasayop siya og nasayop siya sa ID niya sa salary, so ato siyang ilisan 4, 5, 6, 7. Then select og row, this one, then atong i-update. Then ay mo pa na data updated successfully. This one. Humana ni is si delete. So si delete, ato lang i-click ang kanina row, dayon click na to si delete. Then delete successfully. So inana siya kasayon sa pag-create sa design and pag-create sa code. I mean, medyo sa code kay medyo libog-libog siya gamay, pero ang timan ilang jud ang iyahang variable name. Nara nimo kung imo siyang ilisan or delete. Ang importante ra jud ana kay sakto siya and na-memorize nimo ang mga names sa iyang variables, then goods na siya.